Dinuguan o tinumis? Paborito mo rin ba ito? Alam mo bang sobrang dali lang lutuin ito? Kahit ano pang tawag dyan, basta nakita mo sa karinderya o restaurant, ay siguradong mapapa-order ka. Kaya tara, ituturo ko na sa'yo paano lutuin ang paborito mo. Bumili lang ako ng 1 kilong kasim ng baboy. Yung may konting taba, yan kasi ang best part para sa dinuguan. Tapos manghihingi ka lang ng dugo. Bibigyan ka naman nila basta sinabi mong pandinuguan. Kaya pagdating sa bahay, hinugasan ko na to. Tapos maghiwa na tayo ng 1 buong bawang, 2 pirasong sibuyas, mga 5 pirasong kamatis, and then syempre, gisa na tayo ng bawang. Sunod natin ang sibuyas, sunod natin ang kamatis. After nyan, halu-haluin mo lang yan hanggang sa maluto. Makikita mo naman kung luto na yung kamatis. After nun, isunod mo na ang baboy. Okay, sangkutsahin mo lang na mabuti. Tuloy-tuloy mo lang ang halo, papi. Pagkatapos nyan, maglagay na tayo ng patis. Tansyahan lang yan, papi. Tinuno ko lang yung sandok ko. Pagkatapos nyan, takpan muna natin. After ng mga 15 minutes, buksan mo na siya. Kapag ganyan na ang itsura niya at nakita mo luto na yung baboy, pwede na tayong maglagay ng suka. Ganitong karaming suka ang ilalagay natin sa 1 kilong baboy. Yung mga ginagamit yung pangkape, yan na lang ang basehan ninyo. Ops, wag mong tatakpan yan, papi. Magagalit si nanay. Yun kasi ang turo ng matatanda. Baka daw mahilaw yung suka. Actually, hindi ko alam kung totoo. Pero sinunod ko lang sila. After nyan, maglagay na tayo ng dugo. Mga 2 plastic ng dugo ang nahingi ko. Mas maraming dugo, mas masarap to, papi. Then, maglagay na tayo ng Knorr cubes. Chicken or pork or beef, bahala ka, okay lang yan. Tapos, asin. Tuloy-tuloy lang ang paghahalo hanggang sa maging ganito ang itsura. Kapag medyo luto na ang dugo, kuhanin mo yung mga namumuo tapos durugin mo. Dapat natin gawin ito para gumanda yung dinuguan natin at mas lumapot. Mas malapot kasi ang dinuguan, mas masarap to, papi. Tuloy-tuloy mo lang ang paghahalo at wag mong iwanan. Every 2 minutes, kailangan nating haluin. Habang lumalapot kasi ito, may possible na dumikit siya sa kawali. Kapag ganyan na ang itsura at medyo nagmamantika na, maglagay na tayo ng siling panigang. Mga 8 piraso yung nilagay ko. Pero mas marami, mas okay din. Depende sa inyo kung ano gusto nyo. Pag ganyan na ang itsura at medyo nagmamantika na, pwede mo nang hanguin yan, papi. O paano pa? TK man time na. Let's go. Pag ganito ulam mo, nako, sigurado mapapa-only rice ka. Kaya ano pa inaantay mo? Lutuin mo na rin to. Dinuguan o tinumis? Paki-comment na lang po kung anong tawag nyo sa ulam na to. At kung hanggang saan nakarating ang video na to para mabati ko naman kayo. Maraming salamat.